Mga kapatid, gaano na nga ba kalaki ang utang ng Pilipinas? Tingnan natin ang utang ng bayan pag kinukumpara natin sa huling 5 presidente ng Pilipinas. Makita natin, nagsimula sa 1.42 trillion, dyan natapos. Nung termino ni Pangulong Ramos, dyan yung utang ng Pilipinas at the end of his term in June 1998. Nung natapos ang termino ni dating Pangulong Estrada, that's January 2001, umakyat sa 2.19 trillion ang utang ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng termino ni dating Pangulong Arroyo, nasa 4.58 trillion. So nakita natin, more than doubled. Pero that is for more than 9 years, no, yung term ni dating Pangulong Arroyo. Sa pagtatapos naman ng termino ni dating Pangulong Aquino, umakyat to 5.95 trillion. At dito nga, sa end ng term ni dating Pangulong Duterte, sa dagdagan ng 6.84 trillion dahil na rin sa pandemya. At sa kasalukuyan nga, as of June 2025, sa termino ni Pangulong Marcos, nasa 17.27 trillion na ang utang ng Pilipinas. Pero tingnan natin itong chart na to para mas makita natin kung gaano kalaki nga yung nadagdag sa kada termino. So, sa end ng term ni dating Pangulong Estrada, so that's 2 years and 7 months, nadagdagan ng 770 billion pesos ang utang ng Pilipinas. Pero sa end ng term ni dating Pangulong Arroyo, for a period of more than 9 years, nadagdagan ng 2.40 trillion ang utang ng Pilipinas. Sa end ng termino ni dating Pangulong Aquino, nadagdagan ng 1.37 trillion in 6 years. Sa end ng termino ni dating Pangulong Duterte, that's June 2022, for a period of 6 years, nadagdagan ng 6.84 trillion ang utang ng Pilipinas. Kasalukuyan nga, dito sa termino ni Pangulong Marcos, for a period of 3 years, nadagdagan ng halos 4.50 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang pag-utang ay hindi naman necessarily masama. Lalo na kung nai-invest ang perang nakukuha sa productive activities, no? So nagkakaroon ng return on investment. Pero kung ang utang napupunta sa mga proyekto ng mga ghost projects, tandaan natin na ang utang ng inang bayan ay tayo rin ang siyang magbabayad. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5, at ito ang kwento sa likod ng utang ng Pilipinas.